maging winner. Ang sabi sa Proverbs 25 verse 21 to 22, kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Ang mga taong nagpapatawad lang ang nakakalimot. Habang hindi natin pinapatawad ang isang tao, hindi natin siya malilimutan. Tayo ang kawawa. Forget the feelings. It is impossible to forget people unless mag-amnesia ka. Pero, pwede mong kalimutan yung pakiramdam. Yung pakiramdam na masama. Be free. Turn them into people na pwede mong magustuhan by giving them positive influence. Nakakainis pala sila, nakakamuhi. E di subukan natin silang baguhin para maging nakakatuwa naman sila. Isa sa mga greatest victories is when we are able to turn an enemy into a friend. When we are able to turn somebody unlikable, yung hindi talaga kagusto-gusto, yung nakakainis, to somebody na lovable, and they color and spice up our life. Doon, nanalo na tayo. Kapag ang isang kaaway ay na-convert mo na maging kaibigan, panalo ka nun. Kasi wala ka ng kaaway, nagkaroon ka pa ng bagong kaibigan. Just make sure na kaibigan talaga yan. Pakainin natin sila kung nagugutom at painumin kung nauuhaw. Hindi man agad-agad ang resulta, pero kung lagi natin gagawin, mahuhulog din ang loob nila sa atin. Kung may asawa ka at ayaw sa'yo ng biyanan mo, pwede mong i-apply ito. Ito yung perfect example para mawin mo yung mga taong ayaw sa'yo. Hindi na tayo iinisin at baka nga mahalin pa tayo kapag pinakitaan natin sila ng mabuti. Yun ang tunay na panalo. Kasi minsan, kapag yung gutom lalo mong ginutom, babangis yan at baka mamaya tayo pa ang gawing pagkain. Yung mga taong gipit na gipit at ginipit pa natin. At kung nangangailangan, pagkatapos ay hindi natin tinulungan, magtatanim sila ng sama ng loob at maghihintay ng pagkakataon na makaganti. Kaya tayo dapat ang mag-adjust. Kung kaya rin lang nating tulungan, tulungan natin. Kung kaya natin gawa ng mabuti, gawa natin ng mabuti. Pero kung hindi pa rin nila nakita yon, sila na ang may problema at sila na ang magsusulit sa Panginoon. Ang Panginoon na ang bahala na magparusa sa kanila. Pero yung kaaway mong mortal na biglang nagipit at nangailangan ng dugo, for example, at tayo mismo o ikaw mismo ang nag-donate sa kanya, paano ka pa niya kamumuhian? Laging panalo ang nagpapatawad at lumilimot sa hinanakit. Kaya maging winner ka. God bless us all.